Blitz event na po dito sa ginaganap na Grandchester Super United Croatia 2025. Napakatindi ng performance ni Gukesh sa rapid event. Record-breaking na 7 out of 9. Ngayon po, Blitz event na. Wesley So tinalo ni Gukesh sa rapid, pati si Magnus. Makabawi kaya si Wesley. Anong nangyari? Etong maganda. Before ko i-analyze, panoorin nyo mismo ng live yung bakbakan para exciting. Panoorin niyo po. Pina-excite lang ako ng chess. Ayun! Inulit na. Pero knight F3 this time ang tinira. Sabay nag D5 lang. Baka ano yun? Anong tawag doon? Ceremonial moves. Inulit ba nila yung laro nila? Hindi. Wala pong B3. This time, nag D4. Itong si Gukesh. Pero binibilisan ni Wesley ngayon. Nung nakaraan kasi ang bagal na sa opening eh. Noong nakaraan, nasupresa si Wesley sa B3 ni Gukesh. Pero eto, mukhang preparado pa rin si Gukesh. Ang bilis pa rin tumira. Wow! What a move! Mapapaisip ka talaga dyan. Kasi balik ko lang na konti habang nag-iisip si Wesley. Kasi common dyan, Queen A4 to get back the pawn. Yung iba kinakain ito, sabayan. Yung iba, Knight E5. Pero, Bishop E3. What an opening prep by Gukesh na sinagot lang ni Wesley ng Knight G4. At nag-iisip ngayon si Gukesh kung ano ang gagawin niya. Kasi po, ganito mangyayari dyan. Libre ito, pero makakain nyo queen, kakainin na gano'n, and then kakainin nyo bishop. Kaya nga napapunta lang siya, bishop G4, na ano ang ititira ni Wesley? Queen B6 ba? Pwedeng umatras? Pwedeng mag F6? What to do, Wesley? Tingnan natin kung preparado dito si Wesley o na out-prepared na naman siya ni Gukesh. Mukhang sinabayan lang, oh. Pagka F6, H3. Sabayan lang, guys, ang ginagawa. Sabayan lang. Ano ang gagawin? Knight takes lang, of course. Sinacrifice, tapos takes na naman. So, ang ending, one pawn up dito si Wesley. Pero ito po ang problema ni Wesley So dito. Hindi pa po nakakasling yung kanyang king. Hindi pa safe yung king niya. Unlike yung Gukesh safe na. Pero meron pa threat dito si Wesley. Kailangan antabayanan yan ni Gukesh. Ang tanong, ano kaya ang susunod na ititira dito ni Gukesh, no? One pawn up si Wesley, or should I say, 2 pawns up si Wesley? Yes, 2 pawns up po siya. Pero, double po naman kasi ito eh. Tingnan natin kung anong gagawin ni Gukesh. Wesley So is doing well when it comes to time. Medyo tikit naman po yung oras. At lamang pa nga ngayon na si Wesley So. Again, ang time control po nito is 5 minutes plus 2 seconds increment. Ayan. Good job, ingay mo. Pwede manahimik ka. Basic. Ibaban kita for life sa page ko. Dahil hindi ka na naingayan, kayang-kaya kong bigyan ng solusyon yung ganyang problema mo. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. Pumiyak pa, oo, minamadali ko eh. Di ba, basic, nabigyan ko agad ng solusyon. Ang galing kong gumawa ng solusyon eh. Di ba? Laban siya, nanahimik talaga. Ang galing ng tinila, Queen A4 lang at pagka-capture na ganon, nabawi na yung pawn. Di ba? Ang malupit, forever ban yun. Pag makikita ko yun, lahat ban account nun. Medyo alanganin pa rin po yung king ni Wesley, but it turns out, according sa engine po ito, this is better for the side of Wesley kasi lamang po talaga ng pawn. Naku po, makapagkasing lang si Wesley dito, masaya na. No? Hindi na nga po dinipensahan yung pawn, no? Actually, ang sabi ng engine ata is it's to save the pawn. Pero binalik lang ni Wesley. I think he's really wanted to castle as fast as he can as of the moment. So, lamang pa rin po siya ng isang pawn dito. Pero, medyo hindi maganda pawn structure. And again, the king is still not safe. So, let's see what will Wesley So do. Persado ata bishop F6 and that's what happened. Okay, queen B6. Okay, binabalik na lang po yung pawn. Pero as you can see, when it comes to endgame, with a pair of bishop, I think this is looking good for the side of Wesley, no? Looking good dito for the side of Wesley. Looking good. May capture dito, may takes, may capture din dito. Yes, totoo yan. Pero may rook lang doon. Pagkatakbo ng bishop, may capture din doon. Talagang palitan ng palitan eh. Ang kaganda dito for the side of Wesley, pag napunta to sa endgame with a pair of bishop, I think that is really good for the side of Wesley. Hindi lang po yun. Yung oras po ni Wesley So ngayon, talagang lamang siya ng 1 minuto kay Gukesh. Binibilisan niya. Tinatime attack ni Wesley and he's trying to complicate a little bit while doing the time attack, no? Okay yan, okay yan. Kasi 1 pawn up ka eh. Pag nag 1 pawn up ka, tapos na wala yung Reyna,
wala yung counterplay, wala yung mga atake, that's already looking good. Kasi ang pinakamaganda dito talaga, iiwas tong lane na to eh. Wag mong i-endgame. Kaso pag umatras siya dito, may sakmal dun, no? Yan ang magpapahirap ngayon kay Gokesh. Kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Saan siya iiwas? Baka mapilitan po yan i-takes. Kasi once you umiwas ka, talagang madadali ka ng gusto. At ayun na nga po, takes at binawi lang. Knight C4 was played with the intention to go knight D6. Pwede pong kainin ito. And of course, depending that pawn. Pero kung ako ang titira dito, anong gagawin ko? Pwede ba push lang? Tapos pagka-checking move lang. Pagka-takes doon, may kain din doon eh. Pwede ba yon? Nag-iisip si Wesley for the first time. Hindi for the first time, pero medyo matatagal siya dito, I think. Kasi crucial yung tira dito. Ano bang best move? According po sa engine, B6 is not the best move. According to engine, Rook A6 is the best move or even castling. Pero napakaganda po ng Knight B6. Ayun, kaya pala hindi siya ganun kaganda. Because magkakaroon ng tinatawag na opposite bishop. The opposite bishop po. At yung tiradang Knight B6 ang na-miss ni Wesley. So dyan, I think. Na-miss niya yan. Ayun, no? Na-miss niya yan. May drawing chances na ngayon. May drawing chances na ngayon because of the opposite bishop. Makakatabla si Gokesh. Kahit na 1 po nagpakasi dito, this is opposite bishop eh. Malaki yung chance na matabla. Yun ang mangyayari. Oh. Yun ang mangyayari, malaki yung chance ang makatabla. Teka lang, binigay yung pawn. Rook takes B2, tapos may check ka. Baka makatabla, pero hopefully mapilit ito. Pangit naman pag natabla. By the way, naglalaro din po yung ibang board. Like Magnus is playing Anish Giri. Ivan Sarik is playing Pragnananda. Tapos si Ali Reza, kalaban niya po si Duda and Fabiano against Norderberg. Pero dito po tayo magpo-focus kay Wesley wherein nag-rook lang po sa may D2 intending to take one of the pawn na nasa may second rank. Yan. Shoutout sa lahat ng nanonood. Don't forget to like and share. Dumipensa, umatake doon. Pero sabay-sabayan to. Ganun ata mangyayari dyan. Pag tinigs ito, tingin ko kakapture dito eh. Ay, hindi. Nag-casting lang. Ano ba tamang tira? Blunder daw. Ibalik ko lang po ng konti. No? Bishop D4 daw ang best. Pero itong castling na to, anong intention niyan? Anong meron dyan? Hindi daw maganda dahil wala na siyang bishop doon dahil magro-rook D1. And the rook D1 intention is to get into the second or seventh rank ng black. Grabe ah. May drawing chances kasi. Ito pong si Gokesh dito. Kaya kahit 1 pawn up, ayun, medyo hindi daw ganun kaganda. Anyway, bishop D4, and then something like this. Ano mangyayari? Di ba may ganun na? Or bishop takes B2 muna. Kaso dito pupunta eh. Tapos tulak. Para makaganon. Di ba? Tama ba iniisip ko? Lamang ng pawn, di lalamang. Lamang ng pawn si Wesley ng isa. Pero, once again, opposite bishop, yung drawing chances ito mataas eh. Yan ang problema dito, no? Yung drawing chances mataas. Shoutout po sa 900 viewers natin sa YouTube and Facebook. Ayan. So, ano gagawin ni Gokesh? Less than a minute na lang po sila. Less than a minute. At nakita po yung sinasabi ko na Rook D1 going here. Yan ang pinaka-tema niyan. According sa engine, best move is Bishop E5 with the intention of attacking this and then also taking the pawn on A2. Pero again, opposite bishop, malaki yung chance ang matabla nito. Hindi po makaangat yung torre dahil may check sa ilalim. Mapipilitan ka din bumaba para ka nagsayang ng tira doon. Nag-iisip si Wesley. 2 minutes pa siya. 1 minute na lang po si Gokesh. Or less than a minute. Nag-bishop na nga po sa E5 ang ginawa. Okay, para kahit pumunta ka dyan, wala eh. Depensado naman yan ng bishop eh. So, anong gagawin? Yan ang tanong. Anong gagawin dito ni Gokesh? Mahirap makita yung mga tamang tira, pero tingnan natin. A4 is also good, sabi. A4 daw, goods. Goods daw yun, may pass pawn. Pero rook behind daw ang gagawin in case na mag-A4. That's according to engine. Umatras, bishop F1, alright. Question, can I go rook takes C2 or A2? May bishop C4 eh. Kaya ang pinapatira is
Rook takes a2. Yun na nga ang ginawa ni Wesley, and then most likely bishop c4 ang gagawin. Hitting the rook, hitting the pawn. Umatake lang sa may pawn doon, umangat. Alright, 1 pawn na pa rin si Wesley, pero again, opposite bishop po ang nangyayari. May pressure na binibigay dito. Maaari mag 2 pawns up, pero again, opposite yung bishop. At hinarang na lang. Ayan na, magtutubon up na. Takes, and then capture on g3. Pero 2 pawns up, yun nga lang, opposite bishop. May chance bang manalo? Tingnan natin kung mapapanalo ni Wesley. So yan. Ayan na nga po yung ginawa. And then takes on g3. Hirap maipanalo yan. Ako na nagsasabi. Hirap. Hirap. Ayan, g6 talaga ang hindi ito kasi makakaganon yan Tapos mapapalit yung tore. Once napalit yung tore, malaki na yung chance ang matabla nito Kaya iiwasan mapalit yan. Alright? Yan. Ito din nakikita ko. Tapos ganon. Tapos ganito. Para makaangat. Tapos gaganon. O kaya tutulak na ganon. Tapos aangat. Kailangan yung king makalabas ng konti. Yun na lang ang option niya para hindi matabla. Ito naman po si Gukesh will go for an exchange as fast as he can. No? O ngayon, nakaangat yung tore. Check. Okay, I think that's good for Wesley. Hindi, umatake muna sa bishop. Wow, umatake sa bishop. Hindi siya chumake. O, check. Okay. And then, anong gagawin ni Gukesh dito? Umilalim. Yung king. Can he go H? Ganon. Yung tore kasi, hindi papalabasin yung king Pero, let's see. Hindi pwede ito, no? Kasi may ganito pala. Hit yun. So, hindi may tulak yung pawn. Wesley saw. Up by a minute. 6 seconds na lang po kasi si Gukesh dito. Makuha niya kayong magoyo. Okay, pinin niya po yung bishop. Malamang gumanon. Alright, expected. Aha, anong gagawin? Nag-rook lang sa may b2. Of course, you cannot exchange the rook. Once you exchange the rook, it's over. Madali na itabla. Umilalim. Gumanon. Inatakan yung bishop. Bumabalik-balik lang si Gukesh. Aha. Kailangan kasi yung king makalabas Ang tanong, paano lalabas? No? Hindi makalabas. Hindi makalabas Hindi makalabas ang king ni Wes ay nakulong. Mabilis din si Gukesh no? Just player din si Gukesh Just player din si Gukesh. Hindi pa rin nagkakamali Ayan, nagtulak na ng pawn si Wes. Medyo delikado yung push na ginawa niya. I'm not sure if it's a good decision, pero mukhang mas madali nang itabla ito dahil sa tulak na ginawa niya na yan. Kasi walang improvement What can you do? You need to improve the position. Kailangan mo i-improve yung position Rook E1 to defend the pawn, of course. Ayan. Ito na yung gagawin. Binabantayan para hindi magawa yung gusto niyang gawin na ganun. Inatake. Teka lang. Bumalik. Okay. Bumabalik si Wes. Oras. Takas na to, bishop. Makalapit lang yung king. Maganda yon. Bishop dito. Yun. Makakalabas yung king. There you go. Wag muna. Atakin muna yung bishop. Ayan. May improvement na si Wes. Wes was able to make some improvement. Dito lalabas si Wes. Ayan, nakalabas na. Nakalabas na yung king. Kailangan makalabas yung king If he wants to win, he needs to get out. Hindi pwede makaangat doon. Okay? Nakalabas ngayon. Kailangan na lang maitulak naman yung pawn. Dadahan-dahanin niya ni Wes. Kailangan maitulak yung pawn. Nakagawa na ng improvement. 5 seconds si Wesley.
Blunder daw, winning na si West. King F4. Or even this one is good, ha? Ayan, nakagawa ng improvements. So, sayang, King F4 ang mas maganda daw eh. King F4 eh, mating ganun eh. Oy, yan! Nag-blunder! Woo! Nag-blunder! Nag-blunder mga kabiyahe! Woo! Panalo si Wesley! Na-time pressure! Boom! Nakabawi! Nakabawi kahit papaano. Grabe yun, no? Akala ko talaga matatabla na. Pero yung last second, nag-blunder si Gukesh. At ayun na nga, napanalo ni Wesley. Balikan lang po natin yung mga parte na questionable yung mga tira, no? Ayan, so eto po yung opening. Bibilisan lang natin. Alright, so pagkasipor po kinain ni Wesley at nanupresa si Gukesh ng Bishop to E3. Ang linya po kasi talaga dito, eto po ang linya dito, Queen to A5 para bawiin yung pawn. Ngayon, pag tinakes mo ito, may knight takes D4. Ayan po ang mangyayari, may pressure dun, no? Diba? Yan ang mangyayari. Example lang, no? Kainin mo yan, bishop takes capture, babagsak po yung tore. Ganyan yan eh. Anyway, ibalik natin doon. Iniwasan yun ni Gukesh. Ang tinira niya bishop E3, panunupresa sana. Kaso Wesley, alam pa rin eh, tumira po ng knight to G4. Actually, hindi niya tinira agad yan. Nag-isip siya ng konti, pero ayan na nga, natira niya. Tapos bishop G5 ang ginawa na sinagot ni Wesley ng F6 lang. At pagka F6, number 1 engine move tinira ni Gukesh yung H3. At ito na nga, kinapture po yung pawn, takes, and then kinain yung bishop. So, dito po, lamang daw po ng konti ang itim. Pero mahirap laruin yan kasi hindi pa nakasling underdeveloped. Nagkakagulo, blitz yung laro. So, ang nangyari nga po, di ba, nag-queen A4 para kainin ito na hindi daw ganun kaganda. Yan, i-analyze natin. Ano ba magandang tira? Ang magandang tira according to engine is knight to D2. Ang kadahilanan niyan, sige, kainin mo to libre, may takes naman doon. At sa pagkakataong ito, kahit po lamang nampon, ito pong itim, underdeveloped naman. Let's say, mag-bishop E7 ka, tirahan ka lang daw po ng knight F to E5, hindi ka makakasling eh. Nasa gitna yung king, may pressure doon, no? Yun ang problema. Ibalik natin doon, no? Kaso, hindi nga ginawa yun, nag-queen to A4 na mali. Kasi nga, may bishop D7. Tapos, pagka-takes po sa C4, eto yung ginawa ni Wesley, kinapture niya dyan. And then, nag-knight BD2. So, parang pareho lang naman, coach, Ang pinagkaiba niyan, eto eh. Ang ginawa kasi ni Wesley, nag-bishop E7 na question mark, di ba? Ang tamang tira pala is rook C8. To save the pawn. Hindi kasi matakes agad yan, ayan o, dahil may bishop C5. Dali yung tore. Ganun pala mangyayari. Kasi kahit kainin mo to, kahit bishop takes F2 lang yan eh. Ayan, pagka takes mo, siguro rook F8 and that's already winning after this. Quality up. Wala. Winning na. Kaso nga, sabi ni Wesley, simplihan natin. At ganun ang nangyari. O, diba? Nagkapalit-palit. At dito, tumira po ng knight C4. Another not so good move yung B5. Ipakita ko lang, no? Na-miss kasi yung knight B6 eh. Ang tama tira daw, sabi ng engine is rook A6 eh. Pagka takes daw dito, rook A7. Pagka atras, saka ka daw mag B5. So, anong diferensya? Walang knight doon. Hindi magiging opposite bishop basta-basta. No? Kasi pag nag-knight siya ngayon dito, tirahan mo lang daw yung bishop T4 eh. Oh, so, hindi pwede yan. Kaya nga, mapipilitan yan mag-knight dito. So, pagka knight dito, king move ka lang. Ang ending parang equal, pero bishop, tapos may threat pa nga dito later on na halos makulong yan eh. Diba? Anyway, balik tayo sa nangyari. Binis 5 nga at nagka-knight B6 at eto na, napunta na po dito sa equal na posisyon. Ayun. So, dito po tayo pumunta. Kasi, ang nangyari kasi dito, lamang ng pawn si Wesley ng dalawa, pero opposite ito eh. Opposite bishop yan. Yun nga lang, walang oras si Gukesh, no? 23 seconds. 2 minutes pa si Wesley. So, nag-try po siyang makaangat at dinahan-dahan ni Wesley. So, yan. Ayan, nakita nyo naman sa laro. O, talagang inaatake. And then, eventually, ayan po, no? Dito po, naitulak na yung pawn. Tapos, check, at depensa. Kaya dinipensan, hindi to pwede igalaw. Kasi gaganon eh, gaganon. Dinipensa lahat po ng square. Kaya,
Rook E1, umatas yung bishop, yun, dinipensahan na naman. Dinidepensahan po yung mga pang-atake. Sa ito kasi weak atakihin talaga yan eh. And then nag-rook doon, bumalik, gumanon, bumalik, gumanon, itatabla ba? Hindi, inatake yung bishop at napatras, ayun. Kala mo may threat doon, pero ang kagandahan niyan, naka-rook sa may E6. At dahil may rook sa E6, depensado ito, makagalaw to, wala na kasing ganun. Anyway, ang ginawa is bumalik doon, pero inatake, tumakbo, and then bishop sa F6. Napakaganda, hindi na makabalik yung Tory dito, and then yung king makakalabas na. So, diyan po nagkaroon ng pilit. Ayan, no. Dahan-dahan po lumabas yung king. O, di ba? Nakalabas yung king. Ngayon, dito yung crucial part, eh. Ayan, no. Inatake, bumalik, chumek, parsadong bumaba. Kasi pag pumunta ka dito, may check, bagsak bishop mo. Ayan po nangyari, bumalik, gumanon, ako. Actually, kung babalik dito, I'm not sure kung anong gagawin ni Wesley. Baka magiging F6 lang ulit, baka nagpapadagdag lang ng oras. Anyway, dito pumunta, looking good kasi parang, uy, hindi na madipensahan. Aba, losing pala yan. Kasi may rook B2. Pagka rook B2, tatakbo yung king. Ayun, no? At pagkatakbo ng king, ang tira lang pala dyan, instead na rook B3 na ginawa ni Wesley, pakita lang natin yung king F4 paano nanalo. Ayan. Ang king F4 kasi, intending to go king G3, mamatihin. Kaso, may capture, di ba? Yan ang tanong eh. Anong gagawin pagka takes? Eh, hindi ka makaking dito, ubusin yung pawn mo. Di ba? Pag ganyan pa lang ginawa, bishop E3 lang. Yes, kasi pagka-check mo, punta dito, wala na. Di ba? Wala na. Eh, ang tanong, eh, bakit ka kasi check? Huwag tayong chumik. Anong gagawin? Anong gagawin kung hindi ka check? Let's say, atakihin natin to. Ayun. Pag yan ang ginawa, rook to D2, hitting the bishop. Saan pupunta yung bishop? Yan yung tanong. Walang mapuntahan na maganda. Siguro dito na lang. O, saka ka king F3. Para saan yung king F3? Check po. Tapos check na ganun. May mga ganun eh, no? Anyway, anong mangyayari pag chinek? O, checkin natin. King F2. Ganun. Ang pinaka-tema pala ng king F3, king F2 talaga. Bakit? Check dito. Tapos dito check. Mati. Doon pala yung check, hindi sa G1. Grabe, no? Anong solusyon pala yan? Ayan, no? Eh, chumek ka na lang dito. Pagka-check, bishop F4 na nga. Ayan, no? Ayun pa lang, mabis na panalo. Anyway, balik tayo doon. Ang ginawa nga is gumanon, kinapture, check. And then, pagka king G2, rook depensa, may ganun. At dito, tabla na to eh. Pagka rook doon, nag-king move, lumapit yung king, tabla na dapat. Tabla na. Ang gagawin lang is kakainin lang ito kasi may depensa. Kaso, for some reason, nag-rook to F7. It turns out, sabi ng viewers ko, hindi ito confirm, eh, na-touch move daw si Gukash, kaya napatira daw ng Tory. Na-touch move sa Tory. No? Na-touch move daw eh, kaya napatira na lang. At chinek, though equal pa rin yan, pagka king move doon, ang kailangan niyang gawin is chumek lang daw ulit dito. Ang ganda ng tira na to. Ito pa ba? Kasi pagka takes ganun. O, detabla na. Eh, kaso, ang ginawa is, hindi chumek. Kinain yun. Na nadali pagka-check. Tumakbo doon. Check. At naparisay na. Kasi pagtakbo po niyan, kain na to. Yun ang nangyari. Baka pagtakbo niyan dito, checkin mo muna yan dito. Pag umilalim na sa kakakainin nito. Grabe, napanalo ni Wesley. And that is excellent dahil nakabawi na, magandang simula pa. Grabe po yun, no? Ngayon, abangan nyo po yung mga iba pang laban kasi sobrang dami na exciting na laban during live. So, ang gagawin ko, same thing, ipapanood ko sa inyo ng live and then i-analyze natin eventually. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Salamat po na marami. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.